Muli po, isa na naman pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Ano po, gusto ko po i-share sa inyo yung aking pinag-aralan ngayong gabi. No, this is a part of transformed life. No, yung number 4 po, yung the proving life. Ano po? Sabi sa Romans 12:2, no, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect. No? Huwag po tayong makiayon, sabi nga ng Biblia, sa takbo ng sanlibutan ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayo magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ano po? So napakahalaga po na baguhin ng Diyos ang ating kaisipan. Pag nabago po yung ating kaisipan, mauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Ano po? At sa ganun, magagawa natin kung ano yung mabuti, kasi meron tayong bagong kaisipan, may transform mind tayo, at magagawa natin yung kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. No po? Ang transformed life po, it reveals the will of God. No? Kaya napakahalaga po na yung transformation process natin, ihahayag po nito yung will ng Lord. No? And proving life po, ang ating pinag-uusapan ngayon, ibig sabihin, ito po yung patunay na tayo po ay na-transform, patunay na tayo po ay nabago. Gusto ko po maunawaan na nating lahat, mga kaibigan, kapatid, kakilala, na transformation is a process. Hindi po ito biglaan, no? And there's a tons of up and down. Sometimes we were on mountain top, sometimes we were in valley low. Pero minsan po talaga pong dumarating sa point na ang process po natin is slow. Pero hindi po ibig sabihin slow na mabagal tayo, mabagal paglago sa pananampalataya, mabagal yung proseso ng pag-unlad sa buhay. Pero hindi po ibig sabihin tayo po ay failure. Ano po? Lagi po natin tandaan na people will see, no, yung God's goodness sa ating po may transform mind. No? Kailangan mahahayag po kung sino po ang laman ng ating puso. Pag si Kristo po ang namumuhay sa atin, na ang naninirahan sa ating puso, no? Meron po talaga makikita ang tao, meron pong evidence, meron pong proof, may patunay po na ito po yung topic nga natin sa number 4 natin, yung proving life, no? The goodness from nothing to something. God is goodness. No? Pagka po tayo may transformed life, meron pong yung proving stage po nito, yung proving life po natin is makikita nila na we are from nothing to something, from nobody to become somebody. Ano po? From darkness to light. Yun po yung makikita nila, no? Mahahayag po ang buhay na katulad ng kay Kristo sa ating buhay. Ano po? And magkakaroon po ng God's power yung ating pong pamumuhay, no? Magkakaroon tayo ng magiging ilaw tayo ng sanlibutan ito, no? Magiging pamayapa, blessed, sabi nga ng Bible, blessed are the peacemaker, for they will be called sons of God, no? Yung ating kaisipan negatibo, magiging positibo, no? Ano po? Marami pa pong bagay. So, mahahayag din po sa atin, makikita nila yung God's purpose. Lumalakad tayo sa plano ng Diyos, no? Kung dati, ang pangit ng ating testimony, yes, meron tayong scar, pero it will become a star. No, ito po yung maganda doon. May proving life to tayo, may patunay po na tayo ay binago ni Kristo. Kaya nga, masasabi ko po na our life becomes a living testimony. Sabi nga po sa Matthew 5:16, that let your light shine before men. Ano po? So that they may see your good work and glorify the Father in heaven. So ang conclusion po natin, sa kabuuan ng ating pag-aaral, yung transformed life is surrender to God, separated from the world, renewed in the mind, and showing the will of God. No? Reminders po, God does not only want save people. He wants a transformed life. Hindi lang po tayo naligtas, gusto rin po ng Diyos na tayo ay matransform. At ang challenge po sa ating lahat, no? Ask yourself, tanungin po natin sa sarili natin, no, kung tayo po ba ay na-transform na, no? Nakikita po ba ng tao si Kristo sa ating pamumuhay? Tayo po yumuko at manalangin, mga kapatid. Lord, transform my heart, renew my mind, and make my life a testimony for your glory. Thank you, Lord, in Jesus' name, by the power of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen and amen. Kung nagustuhan niyo po ang aking mga teaching, please share sa iba po at para maabot din sila ng salitang ito, ng salita ng Panginoon. Maabot din sila ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating videos na ito. Muli po, ito si Pastor Alan Shepherd Staff. God bless you all po.